Mas maraming multi-role fighters, fully armed frigates and corvettes, medium to heavy submarines, long-range hypersonic anti-ship missile system, long-range patrol aircraft, early warning control system aircraft, at satellite-based communications. Ito ang mga pangunahing kinakailangang kagamitang bibilhin ng Pilipinas, dahil iiwanan na nito ang lumang strategy, at tatahakin nito ang bagong ambisyosong kapabilidad. Opisyal ng pinahayag at kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang matagal ng laman ng ating mga videos, na ang AFP Modernization Program ay kasalukuyang nire-reconfigure o binago upang mabigyan ang militar ng mga kakayahan na kailangan para protektahan ang exclusive economic zone ng bansa o ang 200 nautical miles mula sa baybayin nito. Ang pagbabagong ito ay sumasailalim na ngayon sa third horizon ng AFP Modernization Program, kinumpirma ni General Romeo Bronner Jr. sa isang panayam sa media kamakailan. Sinabi ni Bronner na ang pag-reconfigure na ito, bagamat depensa pa rin ang katayuan, ay inirekomenda ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ilang araw matapos ang kanyang pagkatalaga noong Hunyo, na pinalitan noon si Defense Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. na muling itinalaga bilang Presidential Peace Advisor. Nung dumating si Secretary Teodoro, ay nakita niya umano yung Horizon 3, at napansing puro defensive ang kalikasan nito, kaya naman, kailangan umanong baguhin ang Horizon 3, na tinatawag niyang Re-Horizon, dahil may mga isla tayong dapat protektahan, na hindi kayang gawin, kung ganong kagamitan lamang, ang ating bibilhin. Ang orihinal na Horizon 3, ay matagal ng plano, bago pa man ang nangyayaring pag-water cannon sa ating resupply ship, at pagtutok ng laser sa ating Coast Guard vessel. Ang tinutukoy ni Bronner, ay ang mga insidente kung saan sinubukang pigilan ng China, ang pagsisikap ng Philippine Navy, sa pag-resupply sa detachment nito sa BRP Sierra Madre, na nagbabantay sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Malinaw na ang focus na gusto ng Secretary ay territorial defense in blue water, na ibig sabihin ay malayo pa lang ang threat sa ating exclusive economic zone, ay ini-engage na ito ng ating puwersa, hindi katulad ng lumang strategy na tinatawag na littoral defense, na hintayin munang lumapit sa ating littoral area o ng 12 nautical miles mula sa ating dalampasigan, bago gagawin ang pag-atake. Ang littoral defense ay ang stratehiyang ginagamit ng halos lahat ng maliliit at middle class na mga bansa sa buong mundo. Ito ay may 4 na layer ng depensa bago mapasok ang kalupaan. Ang blue water defense ay ginagamit naman ng karamihan ng mga malalaki at mayayamang bansa, tulad ng Amerika, Britanya, India, China, Russia at iba pa. Totoong ang littoral defense strategy ay isang epektibo at economical na uri ng depensa ng isang bansang may maliit na budget para sa kanilang hukbong sandatahan, kaya naintindihan at tanggap ito ng mga general ng ating AFP noon. Hanggang sa dumating si Secretary Gibo Teodoro, na agresibong naniwala sa kanyang kakayahan, na makumbensi ang pamahalaan, na maglagak ng pera para sa depensa. Ang malaking tiwala ni Gibo Teodoro sa kanyang sarili, ay nagagatungan pa ng mga ginagawa ng China, kung saan tinututukan ng laser ang ating Coast Guard, binombo ng tubig ang resupply vessels, at nilagyan ng harang ang entrance ng Scarborough Shoal, na nagdudulot ng pagkamakabayang reaksyon mula sa ating mga senador at kongreso, kaya hindi na maging mahirap sa kanya ang paghingi ng pondo para sa depensa. Sa katunayan, ang mga senador at congressman na ngayon ang mas maingay,
na bigyan ng kagamitan ng ating hukbong sandatahan, upang kaya na nitong makipagbardagulan sa China. Ayon kay Gibo Teodoro, dahil sa meron tayong mga isla sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone, na kailangan nating protektahan, kailangan ng bansa ng isang proactive na strategiya. Kailangan ng bansa ng kakayahan na salubungin ang kalabang puwersa, bago pa ito makalapit dito, isang kakayahang nangangailangan ng malaking halaga. Sa katunayan, kung sa lumang strategiya, ay nangangailangan lamang ng 2 squadron ng multi-role fighters, pero sa bagong strategiya, ay nangangailangan ng lagpas ng 100 upang magkakaroon ng maasahang air power. Nangangailangan din ng 12 ng fully armed, at fully capable na frigates and corvettes. Napaka-importante din ng napakaraming long-range hypersonic anti-ship missiles tulad ng BrahMos missile system, na siyang magbibigay ng upper hand na advantage sa ating puwersa, sa oras ng labanan. Ngunit ang tanong ngayon, saan tayo kukuha ng pera para dito? Handa ba ang Kongreso at Senado na ibigay ang pondong kailangan ng AFP? Sa ating palagay, atin nakikitang base sa mga balita nitong mga nakaraang linggo, ang Kongreso at Senado, ay parehong naging iba na, kung ikukumpara noong mga nakaraang taon. Kaya naniniwala tayong mas malambot na ngayon ang ating mga mambabatas. Isa pa, hindi mag-aambisyon si Secretary Gibo Teodoro ng ganito, kung di niya alam kung paano makakakuha ng pera para dito, kaya tayo ay naniniwala sa kanya. Pangalawa, merong 2 options ang Department of National Defense, sa tulong ng Kongreso at Senado, ang gawing batas, ang annual budget na 2% sa ating gross domestic product para sa ating hukbong sandatahan, na maaring aabot sa 380 billion pesos bawat taon, na tinatayang maaring mailalaan ang 150 billion dito, sa pagbili ng mga kailangang kagamitan, bawat taon. Ang pangalawang option, ang pagpapabago ng procurement law ng batas, upang gawing exempted ang AFP, sa 5-year loan limit na nakasaad sa batas, upang matanggap na ng AFP ang mga credit loan offer ng maraming mga bansa, na matagal na nilang ino-offer sa ating bansa, sa kagustuhang makuha ang mga acquisition project ng ating AFP. Alin man sa dalawa ang makukuha ng AFP, ay parehong magbibigay ng katuparan, ng Blue Water Defense Strategy nito, isang ambisyosong plano, ngunit pinaniniwalaan nating hindi ito malayong marating ng ating hukbong sandatahan.